in-announce nyo to, galing po kayo sa The Hague kay Pangulong Duterte. Meron po bang sinabi sa inyo na nag-convince? Pilano nyo po ba? Pakinggan mabuti ang pahayag ni VP Pionatic Sara Duterte na hindi daw siya nagpaalam o nagsabi sa kanyang ama na si Dingongyo tungkol sa kanyang ambisyong tumakbo for president. Wala po. Wala. Ang napag-usapan lang namin na politika doon ni Pangulong Duterte ay politika sa Davao City. Kasi binanggit ko sa kanya, kailangan na natin maghanda, sabi ko, for Davao City for 2028. Umuo naman siya. Sabi ko, gagawin na namin kung ano yung ginawa natin bago mag-2025. So, sisimulan na namin. So, yun yung napag-usapan namin. Pero national politics, wala kaming napag-usapan. Ayon sa kanya, isang araw bago ang kanyang palpak na SMNI interview lang daw nasabihan si Dingongyo. In fact, kahapon lang siya sinabihan ng mga abogado niya na yung anak mo nag-declare na tatakbong Pangulo. At ang reaction ni Dingongyo, which is very telling at napaka-importante, nagbigay daw ito ng maigsing note sa kanyang mga abogado para ipahatid kay Fiona. At nagbigay siya ng note, napaka-ikli na note, at pinadala sa akin nung abogado. Kung ano ang laman ng note ay tila masyadong sikreto dahil kailangan muna raw niyang magpaalam bago ito isa publiko. Pwede po kaya nating malaman kung hindi ito personal, mensahe niya at encouragement niya sa inyo po. Sige, sa susunod, magpaalam muna ako. Magpaalam muna ako kay dating Pangulong Duterte at magpaalam ako sa abogado niya. Pero kahapon siya sinabihan at nagpadala siya ng note. Pero may dalawang bagay na importante dito. Kaya importanteng or interesado kaming malaman yon, VP, kasi siya din ang nagsabi na ang pagiging presidente hindi fit sa isang babae. Sa tingin ko naman sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagiging Pangulo, ay walang gender consideration. Una, hindi si Fiona ang mentally, psychologically, and emotionally fit at competent, kundi si Dingongyo. Ang pagbigay niya ng note na hindi masabi-sabi ni Fiona kung ano ang laman ay indikasyon na matalas pa rin ang utak at walang mental issue si Dingongyo. At pinasisinungalingan nito ang mga pahayag at kasinungalingan ng kanyang mga anak, lalo na si Fiona na ilang beses nang nagpakalat ng fake news ukol sa ICC case ng kanyang ama. Yung iba, meron silang paniniwala na merong mga trabaho na hindi para sa babae, pero para sa akin, ang pagiging Pangulo, walang kasarian, tama ba, no? Sex, wala siyang gender. Pangalawa, mukhang tutol si Duterte hindi lang dahil sa pahayag na hindi emotionally capable ang babae sa Commander-in-Chief position. My daughter, iniudyok ng Manila, sabi ko, my daughter is not running. I have told Inday not to run kasi naaawa ako sa dadaanan niya na dinaanan ko. Hindi ito pang babae. Kundi dahil maaaring hindi si Fiona ang gusto ng kanyang mga masters sa Beijing. Alam mo, the emotional setup of a woman and a man is totally different. It's been our theory at si Fiona mismo ang nagpatunay na parte ng gentleman's agreement ni Dingongyo kay Xi Jinping ay si Bongo ang dapat tumakbo for president. Lalo na ngayong nasa alanganin si Bongo dahil sa ICC case nito. Another proof na hindi ako sinabihan ni PRD na tumakbong president. He left me document, 2 papers in a folder. At ito nga ang sinasabing proof na mismong si Fiona ang nagbulgar. Kung ano ang laman ng folder na tinutukoy niya sa footage na ito ay hindi pa rin niya inilalabas hanggang ngayon. Ang nakalagay doon, so maybe the next time na magkita-kita tayo lahat, dalhin ko siya. You can read, but you cannot take photos, cannot take videos of the document. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD.
Hindi si PRD ang sumulat nun, ibang tao. Nagsasabi yung tao doon, Sara should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP. Yun yung nakalagay sa left side na document. Nakalagay sa right side na document, Sara should not run for any position. She should endorse Bongo Rudy Duterte for President and Vice President. So yun yung proof ko. Yun yung dala-dala ni PRD na document nung very last meeting namin. Dala niya yung document na yon. So yun yung proof ko na hindi talaga nagsabi si President Duterte na tumakbo ako for President. So klaro na yon. May questions doon? Yes, ma'am. Sabi sa inyo. Sino po yung nagsulat doon sa folder? Unsigned siya, walang pangalan, and I think sinadya nila na wag lagyan ng pangalan yung dalawang letters kasi it was really a Sara bashing document. It did not say anything nice about me. So, I think sinadya nila na hindi sabihin sa akin kung sino yung sumulat ng dalawang documents.